Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 4 PM edition. Bagong Cebu Governor-elect Pambari 4, pag-aaralan kung itutuloy ang bentahan ng 20 pesos per kilo ng bigas. Yan ang MBC TV Network News ni Rovic Manuel. Kasabay ng sinimulang rollout ng 20 pesos kada kilo ng bigas na ibinebenta sa iba't ibang kadiwa center sa bansa, pag-aaralan naman umano ng bagong Cebu Governor-elect na si Pambari 4 kung itutuloy nito ang bentahan ng butil sa probinsya. Sa panayam ng DZRH sa bagong gobernador, aalamin aniya nito kung itutuloy pa ang programa dahil sa tinitingnang natitirang pondo para dito. Yeah, we'll see if merong funds pa yung capital, no, yung LGU. If I don't know if we have that funds, kasi if I have to believe talks, parang wala na daw pondo yung yung government. So I have to check and look into it. Kasi if wala, anong ibabayad namin, di ba? Pero I don't really think it's sustainable. We'll see. If merong funds, then why not, di ba? Pero pag wala, we cannot spend what we do not have. Ayon kay Bari 4, nang tanungin ang kaniyang magiging plano, uunahin umano nito ang pagpapahusay sa healthcare system sa probinsya. Clean and simple governance lang naman sa akin. And zero corruption. And of course, yung promise ko, no, sa mga Cebuanos, no, yung hospital yung uunahin ko. Kasi meron kaming problema dito sa healthcare. Access ng healthcare namin dito. No, we have to bring the investment corridor back to the province of Cebu. Kasi medyo ang baba ng per capita income namin if you look at the data, livelihood programs, no. Maybe we're thinking about micro manufacturing. Ayon kay Bari 4, hindi nito inaasahan ang laki ng botong makukuha dahil sa kaniyang simple at direktang pangangampanya sa tao. Wala akong machinery. So kaya nga sabi ko, I want to be known as the people's governor. Kasi yung mga tao lang talaga sa akin, yung kagabay ko. Samantala, dagdag pa ng bagong gobernador, bukas umano ito sa reconciliation o pakikipag-usap kay Governor Garcia para sa maayos na transition sa pamamahala sa probinsya at nagpasalamat naman sa mga Cebuano na nagtiwala sa kaniya. So I'm open to it, really. I believe in collaboration talaga. But from her end, hindi ko lang alam, no, I cannot speak for her. But up to the last minute, no, she was filing disqualification case against me during the proclamation and canvassing procedure. So I don't know, kung ano talagang nasa isip niya. But for me, I'm open to it. I really appreciate all the concern about Cebu, and I'm looking forward to make Cebu better, even better. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, PBBM ikinalugod ang pagsasama ng Artificial Intelligence sa pagsasanay ng PMA. Ito ang ikinalugod ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagkakasama na ng Artificial Intelligence para sa training ng mga kadete sa Philippine Military Academy. Sinabi ni Pangulong Marcos mabuti at kasama na sa training ng mga magiging bahagi ng AFP ang AI, lalo't hindi na din talaga sapat ang lakas at liksi ng katawan sa gitna ng aniyay ibang anyo na rin ang pakikipaglaban sa pamamagitan ng cyberspace. Binigyang diin ng presidente na ang higit na kailangan aniya ngayon ay ang talas ng pag-iisip kaya't napakahalaga na kabilang na sa kurso ng PMA ang asignatura na dati hindi kasama sa training ng mga kadete. Bukod sa AI, inihayag ng Pangulo na kasama na din sa pagsasanay ng mga estudyante sa PMA ang drone operations, strategic thinking, ethical leadership at iba pa. Iba na din niya ang labanan sa kasalukuyan kung saan ay hindi na nadedetermina ng radar ang bawat kilos ng kalaban. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 4 PM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 5 PM edition.